Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong energy update for July 16 to 31, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, let's see, Aries, ano yung update for you second half ng July? For Aries, what's the energy for Aries? Okay, so this is the overall energy, possible challenge, opportunity, and the blessing. And then bottom of the deck is the Eight of Wands. May mga messages coming through or marami kang kailangan gawin tapos nagsabay-sabay siya. Oo, so you have to manage your time well ngayong second half ng July. Aha, okay. You have the Five of Swords, the Sun. I think meron kang mariresolve na issue or problema, misunderstanding, miscommunication. Pwedeng sa workplace to or sa mga taong nakakasalamuha mo, nakakasama mo araw-araw. Maaring hindi lang kayo nakapag-usap ng maayos, may mga hindi lang pagkakaintindihan. But eventually, maayos nyo naman yan. With the Sun, the Strength card, and the King of Swords, yes, I feel like mas magiging maingat ka na sa mga actions na gagawin mo or mga bagay na sasabihin mo, lalo na kung ito'y makakaapekto sa mga taong nakakasama mo. So, medyo magiging maingat ka na. You also have the Hierophant as your blessing. So, maaring merong kang opportunity to learn, to be trained, no? Merong training opportunities for you. May mentorship na maaring papasukin mo. Like, may person na mag-share ng knowledge, information sa'yo that will help you grow. Your overall energy is the Eight of Pentacles, which is mastering your craft. Meron kami na master na talent, skill set, abilities. You may be in, pwedeng iba sa inyo nasa kayo, chemistry, yung dealing with chemicals. Oo, or pwedeng kayo ay manufacturer ng mga sabon, or you are a formulator, or chemist ka, or any work, kahit ano pang trabaho or career path to na gusto mong ikaw yung maging pinakamagaling dyan. You are really mastering your craft. Kaya, yung blessing dyan is, nandun ka sa path na ikaw yung magiging isa sa pinakamagaling sa field na yan, sa area na yan. And then, ikaw naman yung mag-share ng knowledge, ng skill set mo sa iba. And then, your challenge is the Eight of Swords. Maaring may mga times na nagda-doubt ka sa kakayanan mo, no? Na baka, minsan kasi may mga napipigilan tayo sa mga pwedeng sabihin ng ibang tao or opinion ng ibang tao sa atin, 'di ba? Sometimes we parang yung mga judgment ng ibang tao sa atin. But kung talagang gusto mo na mas umangat, no? Or ang tawag doon, yung ikaw yung mas magsha-shine, you have to overcome that, no? Huwag mong isipin na may mga taong against sa'yo. Kasi wala naman talaga, no? Sa totoo lang. Minsan ino-overthink lang natin yung sitwasyon. And the opportunity for you is to believe in what you know. Yung mga bagay na alam mo. Oo, lalo na kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay talagang nag-e-effort na i-improve yung knowledge mo, yung skills mo. Kasi iba sa inyo mahilig kayong mag-aral, mag-research. So, yun yung nakikita ko rito na magbibigay sa'yo ng opportunity to grow your knowledge, your skills. And also, meron din good news. Lalo na kung ito may kinalaman sa documents, requirements, trabaho. Maaring kung meron kang ina-applyan na trabaho, may good news, pwedeng matatanggap ka.
or nasa next stage ka na ng process. Yung iba, I'm sensing mga visa, ganyan, visa approval. So, sa money, career, finances, you have the Five of Pentacles, Judgment. I think pagdating sa pera, meron kang babaguhin na habit mo pagdating sa pag-handle ng pera mo. Kasi pwedeng yung iba sa inyo hindi kayo ganun ka ano, ka sinop sa pera na tipong 'pag may pera alam niyo agad gagastusin ko kaagad 'yan. Oo. So ngayon you are more, mas dinidisiplina mo yung sarili mo. May nagbabago kasi alam mo na ngayon yung halaga ng pera, ng resources. Hindi lang pera but also resources. Pagdating rin sa career, trabaho, I feel like mas magiging competitive ka. Meron kang gustong patunayan na kakayanan mo, na in the end, mapapatunayan mo talaga na ikaw yung pinakamagaling. And also reinvention ng sarili mo. Maaring iba sa inyo, meron kayong nadidiscover na iba nyo pang kakayanan, abilidad, para kumita ng pera, may bagong opportunity na mag-earn kayo ng money, pwedeng bagong side hustle, bagong sideline, bagong source of income. Sa love life naman, you have the Hermit, the Ten of Cups, and the Eight of Cups. Okay. Yung iba sa inyo, maaring sa family ninyo, you feel na hindi sapat kung ano yung meron ka ngayon, yung dynamic sa family mo. Pwede kasing I'm sensing a relationship or a family here na pinapakita sa ibang tao na they are happy, pero sa totoo lang, sa loob nun may issue, may problema. So, maaaring ikaw, ididistansya mo muna yung sarili mo sa ganong dynamic. Because gusto mong malaman kung talaga bang gusto mo magstay sa family na yan or sa relationship na yan. Because deep within you, meron kang ibang gustong i-pursue. So, pwede itong may iba kang gustong gawin sa buhay mo on a personal level or meron kang ibang gustong person. So, you are now figuring out. Inaalam mo talaga kung is this the relationship na gusto ko? Ito ba talaga yung taong gusto kong makasama? Ganon. So, you are reassessing your situation. And the moment na makasigurado ka, wala na makakapigil sa'yo. Ikaw ay aalis at aalis sa sitwasyon na yan. You have Pegasus. Yung Pegasus is about freedom. So, freeing yourself. Pagpapalaya, pinapalaya mo yung sarili mo sa limitasyon. At dahil doon, magkakaroon ka ng infinite potential. Mas maraming opportunities for you kasi hindi ka na limitado. You also have Whale. Whale energy is about communication, harmony, and authenticity. So, mas nagiging totoo ka sa sarili mo. Alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Mas nagpapakatotoo ka na. 'Di ba? And also, having this harmonious energy sa buhay mo na nababalanse mo na yung oras at panahon mo sa mga bagay na gusto mo. Hindi lang sa isang bagay ka nakafocus, but also dun sa iba pang bagay na importante rin sa'yo. Oh, 'di ba? Transformation. Ayan. Butterfly. Metamorphosis. This is about surrendering to change. Kasi alam nyo, yung iba sa inyo, may mga pagbabago na hindi nyo mapipigilan. Na talagang kailangan yung pagdaanan. So, you just have to surrender. Anything na hindi nyo kontrolado, surrender. Kasi eventually, you will be led to a new beginning, a new life, or a new experience na magbibigay sa'yo ng growth. May magta-transform talaga. Okay? So, be open to change. Oh my. Oh, di ba? Di ba sabi ko, be open to change, tapos biglang changes in your life. Oh, kayo na. For real.
spiritual love. I feel like this itong change na 'to may kinalaman din sa spiritual awakening ninyo. Yes. I feel like mas nagiging, malalim yung pananaw mo sa buhay mo ngayon. Maaring mas nagiging connected ka sa higher self mo. Tapos yung iba sa inyo, may bago kayong belief system. Can be any belief system na dun kayo mas nagre-resonate. The universe rewards motion. What guided action can you take today? O yan o. The universe rewards motion. This really makes sense. Alam nyo, this resonates with me. Kahit hindi ako Aries. But, yeah. What guided action can you take today? Ano daw ba yung action na pwede mong gawin ngayon? Para sa mga plano mo, para sa mga gusto mong magbago sa buhay mo. Kasi kung lagi mo lang iisipin na, gusto kong magbago 'tong area ng life ko na 'to, pero you're not doing anything, so walang pagbabago, 'di ba? So you have to take that action, guided action. When we say guided action, kailangan rin nito na meron kang, sign or like, inner like connection sa iyong higher self na itong ginagawa mong pagbabago na 'to ay talagang in alignment sa iyong purpose. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.